Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nahatulan na nga itong si Liza Tanas na ito ng bitay na ibang bansa dahil sa kanyang pagkahuli nga ng ipinagbabawal na pulburon. Ngayon nga ay hindi na siya makakawala. Dito natin mapapansin na talagang pati nga ang kanyang mga kasamahan ay linaglag mismo itong si Liza Tanas dahil hindi na nga raw nila masikmura ang nagawa nila sa kanilang mga kasama dahil hindi lang pala talaga itong overdose dahil meron pa rin talagang pagtatangka na maitim na balak sa likod ng kanilang mga kasama. Ngayon nga ay hindi napapakawala ng otoridad itong si Liza Tanas na ito na ayaw ngang ipalabas sa bias mainstream media ang naging hatol ng hukuman sa ibang bansa dahil gusto pa nilang sabihin na inosente si Liza Tanas na ito sa mga paratang na pinaparatang nga sa kanya na nahulian nga ito ng limpak-limpak na pulburon. Ngayon nga ay talagang maraming netizen ang natuwa at wag nang pakawalan itong si Liza Tanas at ituloy na ang sentensya sa kanya. Ito ang sigaw ng maraming netizen. Kaya pala gumagawa ng mga kabalbalan ng administrasyon ngayon dahil gustong pagtakpan ang kaso ni Liza Tanas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang pakita natin guys, suporta. Ipakita po natin yung captured CCTV. Ayan po, oh. Ayan po, mga kaibigan, oh. Kitang-kita, oh. Sir, need din po natin ang USB driver po. Ayun, oh, pinasakay na siya sa van. Panibagong issue na naman to guys. Gumagawa na naman sila ng panibagong issue, tama po. Siyempre, magkano kaya bayad dyan? Oh, umalis na yung van. Nakatakas na. Ayan, oh, ito po, ipakita. Meron pa tayong isang video dito, ha? Meron pa tayong isang video. Pakita po natin kung paano po siya nakatakas, mga kaibigan. Sige, no. Ayun, no. Hindi sila sa likod. Diyan sila binaba para hindi ganong halata. Oh, sa likod sila binaba, mga kaibigan, no? Para hindi po sila mahalata, guys. Ayan, no. Oh, ayan, no. Oh. Kitang-kita, oh. Ayun, no. Hindi sila sa likod. Diyan sila binaba para hindi ganong halata. Oh. Pinaiska po nila, Silvia Katakutan. Kitang-kita po dito sa CCTV na nakuhaan po sila. Ayan, oh. Sige. Oh, kita, oh. Ayan, oh. Hindi sila sa likod. Diyan sila binaba para hindi ganong halata. Oh, para hindi ganong halata, doon nila dinaan sa likod. Oh, nakatakas na yung fugitive na Koreano. Ganun lang kasimple yan, Sus Maria Joseph. Involved na naman dito ang Bureau of Immigration. Kasi po, yan po ang sinasabi ni Mayor Baste ng Davao City. Kung naalaala nyo guys, di ba nagpa-press con po si Baste? Dahil binabatikos po ang Davao dahil may nangyari pong hold-upan sa Davao guys na hindi naman totoong hold-upan. Kumbaga parang fabricated po para masira po ang Davao. Di ba? Pero ayon po kay Baste guys, kahit may ganyang nangyayari, bakit po nangyayari yung mga ganyang insidente? Dahil po, wala pong kwenta ang leader. Kaya nanawagan sila kay Marbil. Wala kayong ginawa. Ha? Lalo na yung si General, Diwata, wala kayong ginawa. Puro lang kayo Duterte. Pero hindi nyo kayang hulihin o hindi nyo kayang sugpuin yung mga ganyan. Kitang-kita po sa CCTV. Di ba? Hindi kayo nahiya. Ito po, ha?
Pakinggan po natin si Attorney Panelo, guys. Kung paano niya po ito binanatan, no? Kung paano po nabutata itong si Marbel. Ha? I-play lang po natin, guys. Wait lang mga kaibigan, ah. Wait lang po. Mukhang na ano po yung ano natin. Wait lang guys, ah. Asa na ba yun? Wait lang guys, ayusin lang po natin mga kaibigan kasi parang na ano yung ayusin lang po natin. Wait lang. Wait a minute. Wait a minute po guys, ayusin lang po natin. Kasi minsan po nagkakaroon po talaga tayo ng problema, no, sa ating live. Parang parang ayan, shoutout muna tayo dyan sa ating mga suki. Ayan, si Rahil Aguirre. Ayan, si Cesar Orot. Ito na mga kaibigan. Wait lang, ayusin po natin guys. Ipakita ko lang sa inyo itong nangyari po. Ito po yung reaction ni Ito pa yung reaction mga kaibigan ni Attorney Panelo po, no? Wait lang guys, Hindi ko kasi naayos to Bigla kasing nawala guys Kaya kailangan po natin ipakita ito mga kaibigan para meron po tayong meron po tayong proof. Hindi po pwedeng wala tayong ipapakita guys Wait lang i-play lang po natin mga kaibigan. Ayun. Pero kasi kung iba, medyo mga abrasive ang dating Kakayabot. Ayan, point taken, Attorney Sal. Samantala, may pahayag kamakailan si Davao City Mayor Baste Duterte patungkol sa isyu ng iligal na droga at mga nangyayari ngayong krimen sa bansa. Pakinggan natin ang Attorney Sal, ang bahagi ng pahayag ni Mayor Baste. Ang masaklap lang, yung sinabi yung statement niya, which really is very disturbing kasi sa akin, kaya binabalik ko, because prohibited yung drugs It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Kung gobyerno ka, na para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities and everything that, is similar to those illegal and criminality. So ito, kaya may nagkakaroon tayo ng ganito is because lenient talaga yung Yun. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Hindi mo mapigilan yung tao, labi na Pilipino, kasi gutom. Yung iba, wala na talaga. Hindi nakapag-aral. Wala talagang kailangan mo, kasi may mga iba naman, hindi nakapag-aral, gutom din, pero umaayos naman. So, you are treating or you are pinapabayaan mo yung mga taong umaayos na lumalaban ng patas. And you are lumalabas kayo na you're protecting na noon hindi sa mga But going back to the issue, it could go both ways. Pero isa talaga dyan, may nangyayari na ganon, it could be both. Actually, madali na lang makakita ng tao na ganon because alam nila na hindi naman talaga stricto yung yung presidente. And then, di ba?
hindi istrikto yung presidente. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya tinan nyo yung pinatakas po ng Korean fugitive. Di ba? Parang easy-easy lang po sa kanila. Parang okay lang sa kanila, guys. Sige, patakasin natin to, pera na to. Wala pong takot. Hindi po sila takot, mga kaibigan. Lahat ng gusto nilang gawin, guys, nagagawa nila. Mga droga, yan, mga pinatakas yung mga kriminal. Kasi nga, parang wala po tayong leader eh. Parang wala tayong pangulo. Hindi takot yung mga masasamang elemento. Yan po ang sinasabi, yan po ang ibig sabihin ni Mayor Baste. Hindi istrikto ang pangulo. Pwede rin gamitin sa politika. We will never know, but those yung both angles can go together. Ayan po, Atty. Sal, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ni Mayor Baste Duterte? No, alam mo sa totoo, hindi ko naiintindihan kasi ano ba ang issue involving yung PNP chief? Ano mo sinabi ng PNP chief na nire-react ni Mayor Baste? Ano ba sinabi niya? Ito yung tungkol sa krimen, Atty. Sal, na nangyayari nga ay may komento mo si Mayor Baste na dahil hindi na po strikto ang pamahalaan, kaya yung krimen dito sa bansang Pilipinas ay patuloy na tumataas. Tama siya doon. Dahil kasi nung panahon ng tatay niya, talagang takot ang mga kriminal, takot ang mga nagdodroga. Kasi nga, naroon yung banta at naroon yung pagpapatupad ng batas. Pero kung mahina ang yung kampanya, mahina yung mga ginagawa mong hakbangin upang pigilan, uusigin ng mga nasa likod nitong kriminalidad at mga illegal na droga, talagang lalakas pa yan. Babalik yan sa dati, baka mas mahigit pa. Kaya yan ang nirereklamo ng tao. Kaya nga palaging hinahanap-hanap yung estilo ng Duterte na matapang na hindi lamang dahil nagbabanta siya kasi gagawin niya yung pagbabantang ginagawa niya. Kaya matino lahat. Sumusunod sa bata. Kailangan talaga stricto kayo. Ayan, maraming salamat. Yan po, mga kaibigan, si Attorney Panelo. Yan po ang reaction niya, guys, sa sinabi po ni Mayor Baste. Dahil po, laganap na po ngayon ang mga katiwalian, katulad niya, no? Bureau of Immigration. Involved na naman po. Fugitive, pinatakas. Kasi po, sabi ni Attorney Panelo, hindi po istrikto. Kailangan kasi, guys, kamay na bakal eh. Tsaka kailangan po, mas maganda kasi, guys, kung ang presidente po natin, mga kaibigan, meron po siyang pinanghahawakan na matibay na credentials. Like for example, isa siyang abogado, 'di ba? Katulad ni Pangulong Duterte, abogado siya. So takot lahat. Yung bangag wala eh. Wala. As in zero, wala. Kaya hindi siya makapagsalita, hindi siya makapag-decide. Hindi niya kayang i-handle yung mga issue ng bansang Pilipinas dahil nga walang-wala nga siya, as in wala. Hindi siya pwedeng maging pangulo. Hindi siya pwedeng maging leader. Kaso lang andyan nga eh, naging pangulo nga siya eh. 'Di ba? Yan po yung point diyan. Kaya po itong mga kriminal na to, itong mga balasubas ng mga Bureau of Immigration ba naman? Di ba? Kayang-kaya nilang gawin yan kasi wala namang sisita sa kanila eh. Kung si Duterte yan, ipapatawag ka agad yan. Di ba? Kung si Pangulong Duterte yan, guys, ipapatawag ka agad yung mga yan. Sige, tawagin mo yung mga yan. Iharap mo sa akin yan dito sa Malacanang. Yari yung mga yan. Baka yung mga pulis nga, di ba, pinatawag niya. Ilang pulis yun, mga kaibigan, pinatawag niya sa Malacanang. Hinarap niya. Hindi nga sila makatingin kay Duterte, di ba? Nakayuko lang silang ganun. Talagang pinagalitan sila eh. Gusto pa nga suntukin, di ba, ni Pangulong Duterte. Sabi niya, diyan kayo, tayo kayo dyan, huwag kayong kumain. Sa sobrang galit ni Tatay Digong. Hindi niya pinakain yung mga pulis eh. Bahala kayo, tumayo kayo dyan. Di ba? Kailangan kasi, guys, leadership.
Pag wala kasing, hindi ka magpapakita ng kamay na bakal dyan, wala eh. Ano-anuhin ka lang ng mga masasamang elemento, lalo na yung mga adik. Nako, pagtatawanan ka lang ng mga adik. Ha? Magpipiesta pa yung mga yan. Kasi mga halal ng mga bituka ng mga yan eh. Hindi ka sasantuhin ng mga yan. Sabi nga dito 30, di ba? Hindi ka sasantuhin ng mga yan. May mga armas yan. May dalang armas yung mga yan. Tapos bibibihin mo sila. Naku, yari ka talaga. Goodbye, Philippines. Ha? Pabadig-bading ka dyan? Naku, goodbye, Philippines. Ewan ko lang. So, yan po mga kaibigan ng ating updates po. Ito po, puntahan na po natin yung PhilHealth guys, no? Mukhang hindi na po maibabalik ang pera ng PhilHealth, mga kaibigan. Naku, ano na kaya nangyari dito? Ha? Mukhang hindi na po maibabalik ang pera. Ha? Mukhang hindi na po, ano guys, no? Ito po, pakinggan po natin guys. Bago po natin puntahan si Attorney Vic Rodriguez, pakinggan muna natin ito mga kaibigan. AFP Modernization Program based on research. 25 billion was allotted for this under the 2020 GAA, 27 billion under the 2021 GAA, 29 billion and 50 million under the 2022 GAA, but no similar item under the 2023 and 2024 GAAs. Yet, Republic Act number 10349 extended the AFP modernization program for another 15 years, that is until 2027. In short, this expense is predictable. So why was it placed under the unprogrammed appropriations in 2023 and 2024 GAA? Again, Your Honor, we cannot speculate on the reasons, the wisdom of Congress in postponing or deferring certain expenditures. Reclassifying these funds, though predictable, from program to unprogrammed. All right. Kita nyo Mr. guys? Solicitor General, thank you. Grabe po, hindi lang po sa PhilHealth ha, hindi lang po sa PhilHealth mga kaibigan. AFP modernization po ito program guys. Kung titingnan nyo sa panahon ni Duterte mga kaibigan, 25 billion 2020, 2021 27 billion, 2022 29 plus billion. Duterte GAA po yan. Pagdating po kay Marcos guys, 2023 zero na po. 2024 zero. 2025 questionable. See? Nakita nyo guys? During Duterte's regime, lahat po ng budget binigay. Wala po siyang hindi binigay mga kaibigan. Walang zero budget sa panahon ni Duterte. Pero pagdating po nito kay Marcos mga kaibigan, makikita nyo po 2023 zero, 2024 zero, 2025 question mark. Kasi nga ito na yung GAA, kini-question na po. Ito na yung appropriation ng GAA, no, itong BICAM. So nakita nyo guys, nakita nyo yung timeline kung paano po nila balahura ang budget po ng Pilipinas. Samantalang sa panahon ni Duterte, kumpleto naman yan. Wala namang hindi kumpleto yan kasi alam naman si Duterte, di ba? Matalino yun eh. Alam niya kung saan niya ilalagay ang budget. Alam po ni Duterte yun. Sumusunod po siya sa proseso. Sumusunod po si Duterte sa konstitusyon natin patungkol po sa budget. Pero dito kay Marcos, tingnan nyo kung gaano po nilapastangan ang budget natin. Di ba? Tapos ngayon, ang problema natin, PhilHealth. Paano po maibabalik yung PhilHealth na yan? Di ba? Ito po, pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez. Kung may pag-asa pa ba guys na maibalik ang budget ng PhilHealth, which is the 60 billion. Sabi pa nga ng Supreme Court 60 billion? Ha? 60 billion? Or 69 billion? Hindi makasagot yung Di ba? Malabo eh. Di ba? Ito po, pakinggan po natin guys ha. Attorney Vic Rodriguez, pasok.
issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa Appropriation Section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance, may share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan noong General Appropriations Law pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila Kaya nga di ba nakuha nila yung PhilHealth dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga lagi kong sinasabi to include even yung assistive devices kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga
person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway. And it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge, 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin. No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds. How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private sector. It should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilize yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka ng 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera nung 600 million or 600 billion? Bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law.
Opo, attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan ang daigdig, pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth. Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say. Kumbaga meron silang proposal, tapos nababanggit niya yung political negotiation. So maaring mabawasan pa rin, pero parang sila yung nasa hot seat ngayon. At itong mga nasa Congress ay hindi nga sila makapagano, 'di ba? Kasi ang sumasagot sa kanila ngayon is ito pong Soljan, yung abogado ng gobyerno. Na ngayon, ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antayin lang natin na magdesisyon ng Korte Suprema sa parehong kaso, yung ikinaso nung sa 2024 pagkuha nung 60 billion pesos pera ng PhilHealth at itong 2025 issue natin sa constitutionality ng General Appropriations Law. At pag yan ay hopefully sana kami umaasa na madeklara parehong unconstitutional yung ginawa